Kumusta mga brad? Sumagi na ba sa isip mo na mamasyal sa North Korea? Kung oo, hayaan niyong ibigay ko sa inyo ang mga ilang bagay na dapat mong paggandaan bago ka mag-tour o mamasyal sa tinatawag na Hermit Kingdom. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Korean War ay pansamantalang natigil noong 1953 since nahati ang buong Korean Peninsula sa pamamagitan ng DMZ o Demilitarized Zone na naghihiwalay sa Democratic People's Republic of Korea o mas kilala natin bilang North Korea at Republic of Korea o mas kilala bilang South Korea. Ang pag-tour sa North Korea ay hindi basta-basta. Hindi ka pwede mag-tour mag-isa. Kahit sino pwede paghinalaan na espiya. Kung nais mo maging turista dito, hindi makakatulong ang pagka-curious mo sa maraming bagay. Baka mapaagang buhay mo. Ibig sabihin, hindi ka pwede magtanong sa tour guide mo. Baka kasi may matanong ka na maging mitya ng kamatayan mo. Hindi sa tinatakot ko kayo pero welcome na welcome pa rin kayo sa North Korea. Ang North Korea ay sobrang interesting at sobrang unique na bansa. Pero syempre, bago mo tangkain mag-tour dito, kailangan pag-aralan mo muna ang mga rules na meron dito. Ito ang 8 bagay na dapat mo pagandaan para maging safe ang tour mo dito sa North Korea. Number 1. Political situation sa North Korea. Bagamat ang nating bansa ay pansamantalang payapa dahil sa Armistice Agreement, ang dalawang Korea ay nananatili pa rin nasa gera technically at ang inter-Korean relation ay napakatindi pa rin ng tensyon sa isa't isa. Ang North Korea ay isang komunistang bansa, kaya kung magtutur ka rito, expect mo na ikaw ay under surveillance sa lahat ng oras. Ang North Korean government security personnel ay nakamonitor sa lahat ng mga activities at conversation ng mga foreigners. Mga kwarto sa hotel, telepono at fax machine, lahat nakamonitor. Ang North Korea ay closed society na may kakapiranggot lang na impormasyon lalo na patungkol sa internal political developments nito. Bagamat maaaring gamitin ng mga foreigners o turista ang access sa international satellite TV channel lalo na sa mga hotels, depende pa rin ito sa sitwasyon ng bansa. Minsan restricted talaga. Sa mga simpleng mamamayan naman dito, wala silang impormasyon sa mga nangyayari maliban lang sa mga propagandang pinapalabas ng gobyerno nito. Kaya kung magtutur ka dito, dapat isa ito sa bagay na aware ka. Kung hindi ka ready na mawala sa iyo ang social media tulad ng Facebook, Instagram o Twitter at walang access sa YouTube kapag nandito ka sa North Korea, huwag ka na lang muna magpunta rito. Pero kung isa ka sa puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas, I suggest mag-tour ka na sa North Korea. Number 2. Turista sa North Korea. Ito ang bansa na kung saan ang salitang pagsunod ay napakahalaga. Walang salitang pagsuway sa North Korea, lalo na sa mga turista. Kailangan mo talaga magpasakop sa rules nila kung talagang balak mo mag-tour dito. Kasi kung susuway ka, alam na this. So ganun lang kasimple. Ang pagiging turista sa North Korea ay hindi katulad sa typical na mararanasan mo experience kapag turista ka sa ibang dako ng mundo. Sa North Korea, kapag turista ka, lahat ng mga galaw mo ay kontrolado, pinagmamasdan at lahat ng ito ay maingat na pinagplanuhan ng gobyerno. Karamihan sa mga tour dito ay pinapatakbo ng Korean International Travel Company at sila ang magbibigay sa iyo ng tour guide na makakasama mo. Hindi pwede yung kapag nandito ka sa North Korea magpupunta ka na lang kung saan-saan. Bawal yun. Dapat lagi mo kasama ang tour guide. Di ka pwede lumabas ng hotel na hindi mo kasama ang tour guide mo. Bawal kang sumakay sa mga public transport kasi kung susuway mo yung mga rules tulad nito, hindi lang ikaw ang mapaparusahan, pati yung tour guide mo malilintikan. Kung di ka pa ready sa mga rules at limitasyon sa North Korea, wag ka na lang muna magpunta rito. Pero kung isa ka sa pasaway na hindi sumusunod sa batas at puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas, I suggest mag-tour ka na sa North Korea. Number 3. Entry limit sa North Korea.
May mga nationalities na hindi talaga pinapayagang makapasok o maging turista sa North Korea. Tulad na lang yung mga South Koreans, bawal talaga maging turista rito. Kabilang na rin ang mga mamamayan ng Israel, Amerika, Britain at Japan. Ganun pa man, noong January 2020, inalis na ng North Korea ang restriction sa mga American citizens. Kaya anytime pwede na sila bumisita rito. Ibig sabihin kung Pilipino ka, pwedeng-pwede ka mag-tour dito sa North Korea. Kung di ka pa ready, okay lang, huwag ka muna pumunta. Pero kung isa ka sa puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas, I suggest mag-tour ka na sa North Korea. Number 4. Total control. Kapag nakarating ka na sa North Korea, kukunin ng tour guide ang passport mo. Ikikip niya ito for security reasons. Hindi lang yun. Pagdating mo pa lang sa airport ng North Korea, kukumpis kayo ng cellphone mo at ibabalik lang ito kapag pauwi ka na. Wala kang access sa kahit na sino at kahit anong bagay na nandito, maliban lang kung parte ito ng authorized tour mo. Hindi mo pwedeng tanungin o alamin kung anong klase ng pamumuhay ang meron sa North Korea. Lahat ng pupuntahan nyo, yun lang talagang pwede nyo puntahan at di ka pwedeng maipag-usap sa mga residente doon. Si tour guide lang ang pwede mong kausapin. Kaya wag mong tatangkain na labagin ang batas sa North Korea, lalo na kung isa kang turista. Dahil pwede itong ikapahamak ng tour guide mo. Pwede kasi siyang akusahan na kasabwat sa pag-espiya na magdadala sa kanya sa pagkakulong at pwede pa siyang matorture. Kaya lagi mong sundin ang tour guide mo. Purihin mo lang yung mga lugar na pinupuntahan nyo. At isa sa rule sa North Korea na dapat mo tandaan, kung wala kang magandang sasabihin, wag mo na lang sabihin. So ganun dito. Kung di ka pa ready sa higpit na meron dito, okay lang, wag ka muna pumunta. Pero kung isa ka sa puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas, I suggest mag-tour ka na sa North Korea. Number 5. Magbigay galang sa leader. Karamihan sa grupo ng mga turista na nagpupunta sa harap ng rebulto ng dating leader ng North Korea na si Kim Il-sung at Kim Jong-il ay kinakailangan yumuko sa harap nito at mag-alay ng mga bulaklak. Isa sa kinaugalian na ito ng mga North Koreans na tuwing haharap ka sa imahe ng mga leader ng North Korea, kailangan mo magpakita ng respeto. Kung hindi mo kaya yung ganitong klase ng rules, kailangan mo na lang manahimik at iwasang magsalita o magbigay ng negatibong opinyon tungkol dito. Isa kasing krimen sa North Korea ang hindi pagrespeto sa mga dating naging leader ng North Korea na si Kim Il-sung at Kim Jong-il. Kapag violate mo ito, maaari kang maaresto at makulong. Kung di ka ready na magbigay galang sa estatwa ng dating North Korean leaders, okay lang, wag ka muna pumunta sa North Korea. Pero kung isa ka sa puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas, I suggest mag-tour ka na sa North Korea. Number 6. Batas na kailangan mong malaman. Ano mga unauthorized activities ng isang turista ay malalaman ng otoridad at pwede kang mapagkamalang espiya. Kapag nag-travel ka na walang escort, naglakbay ka mag-isa na walang tour guide, o kumausap ng North Korean authorities, para sa kanila isa na itong pag-espiya. Dapat lagi ka lang nasa tabi ng tour guide. Huwag ka gagawa ng mga bagay na kukuha ng atensyon ng otoridad sa iyo. Bawal ka rin mag-shopping o mamili ng kung ano, lalo na sa mga tindahan na hindi para sa mga foreigners. Kasi pag na-detect ng otoridad na meron kang unauthorized transaction, agad-agad kang aarestuin. Bawal mag-take ng picture unless sabihin sa'yo na pwede na. Ang pagkuha ng unauthorized picture para sa kanila ay isang pag-espiya, kaya aarestuin ka rin pag nilabag mo ito. Hindi lang yun, kukumpiskahin pa ang camera mo. Bawal din kunan ng litrato ang kahirapan na meron sa mga mamamayan dito na maaaring magresulta ng negative impression sa buong North Korea. Kaya kung kukuha ka ng litrato sa loob ng North Korea, kailangan mo munang humingi ng permiso sa tour guide mo. Kung di ka pa ready tulad nito, okay lang, wag ka muna pumunta. Pero kung isa ka sa puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas, I suggest mag-tour ka na sa North Korea.
Number 7. Krimen sa North Korea. Kung ikaw ay turista sa North Korea, wala kang dapat ipangamba sa kahit anong krimen na pwede mangyari sa'yo dito. Dahil ang pagbisita mo rito ay maigpit na kontrolado ng otoridad. Kaya malabong maging biktima ka ng kahit anong klaseng krimen dito. Ang pwede mo lang i-expect na may encounter dito ay yung mga pipitsuging mandurukot sa Pyongyang, particularly sa Pyongyang Airport at mga public markets. Kaya kailangan mo pa rin bantayan yung mga personal na gamit mo. Pero ligtas ka naman dito hanggat kasama mo lagi ang tour guide mo at sinusunod mo lahat ng rules. Kaya nga lagi kong sinasabi na kung isa ka sa puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas, I suggest mag-tour ka na sa North Korea. Number 8. Kalusugan sa North Korea. Dahil ang pagbisita mo dito ay maigpit na kinokontrol ng otoridad, wala kang dapat ipag-alala sa kalusugan mo pag naging turista ka sa bansang ito. Ganun pa man sa bahaging south nito ay may ulat na meron ditong mga may sakit na malaria at Japanese encephalitis. Ang Japanese encephalitis ay sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Anytime pwede magkaroon ng seryosong outbreak sa mga infectious disease tulad ng tuberculosis, typhoid, hepatitis, measles, cholera, at rabies. Pero dahil kontrolado lahat ng otoridad ang pagbisita mo rito, maging ang pagkain mo rito ay siguradong malinis. Kaya nga pinagbabawal rin sa mga turista na bumili ng mga street foods dito. Kung plano mo talagang ma-experience makarating sa North Korea para makasigurado ka, magpabakuna ka muna bago magpunta rito. Ito ang mga bakuna na dapat mo i-consider. Bakuna sa hepatitis A, hepatitis B, Japanese encephalitis at typhoid. Kung medyo nag-aalinlangan ka sa kalusugan mo sa pagpunta mo rito, okay lang, huwag ka na muna pumunta. Pero kung isa ka sa puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas, I suggest mag-tour ka na sa North Korea. Kung isa ka talagang traveler, isa dapat ito sa i-consider mong puntahan. 100% safe naman dito kung purpose mo lang naman talaga mag-tour. Kung kaya mo naman sumunod sa rules dito at kaya mo yung mga limitasyon na pinapatupad nila, wala ka naman dapat ipangamba. Kasi wala kang magiging problema rito. Pero syempre, kung isa ka sa puro reklamo sa ating gobyerno ngayon dito sa bansang Pilipinas at mahilig ka mag-rally sa kalye at galit na galit sa gobyerno, I suggest mag-tour ka na sa North Korea. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.